Hello, good morning po sa bawat isa. Tayo po ay humanap na po ng mauupuan and we will going to start our Sunday school. Okay, ayos lang po ba kayong lahat? Are you happy na nasa bahay po kayo ng sambahan ng Panginoon ngayong umaga? Meron po akong babasahin po dito bago po tayo mag-start. 2 Timothy. Ito yung sinulat po dito po kay Timothy ni Apostle Paul as an introduction. Alam niyo po ba na nandito na po tayo sa last days ng mga panahon at malapit na po yung rapture na tinatawag o yung pagdarating ng Panginoon. Ano yung nakikita po natin? Bakit po natin sinabi po ito na malapit na yung pagdarating po ng Panginoon? Because we can see here in 2 Timothy chapter 3. Babasahin ko lang po sa Tagalog. Sabi po dito, daw tapwat, alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon mapanganib, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mababangis, hindi maibigin sa mabuti, mga liko, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Alam po ninyo yung mga binasa po natin dito, ito po yung mga nangyayari po sa ating pong panahon ngayon. O in short, ito po yung mga kasalanan na ginagawa po ng mga tao. At nakikita po natin yan. Hindi po maikakaila yung mga kasalanan na ito ay nangyayari sa mundo po natin. But we know that even though people are sinning against God, but still we have a God who forgives. Kahit gaano yung kasalanan po ninyo, alam po natin mga kapatid, that God forgives. Ang Panginoon ay nagpapatawad pa rin sa mga taong humihingi po ng tawad po sa Kanya. Amen? Gaano man kaliit po yan, gaano man kabigat po yan, meron po tayong Diyos na nagpapatawad. Because God offers complete forgiveness, we must confess our sin to Him. Confess po natin yung kasalanan po natin dahil alam po natin na ang Panginoon ay nag-o-offer ng kapatawaran kung sino man ang hihingi po sa Kanya. Tayo po ay tumayo lahat and we will going to continue our studies in the book of Psalms. Nasa books of Psalms po tayo. Psalms 32. Psalms 32. Sige po, buksan po ninyo ang ating mga Biblia. Psalms 32. Medyo madami-dami po yung attendance po natin. Praise God. Sabi po dito sa Psalms 32, Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man unto whom the Lord imputed not iniquity, and in whose spirit there is no guile. When I kept silence, my bone waxed old through my roaring all the day long. For day and night thy hand was heavy upon me. My moisture is turned into the drought of summer. Selah. I acknowledge my sin unto thee, and my iniquities have not I hid. I said, I will confess my transgression unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sins. Selah. For this shall every one that is godly pray unto thee in a time when thou mayest be found. Surely in the floods of great waters there shall no come nigh unto him. Thou art my hiding place. Thou shalt preserve me from trouble. Thou shalt compass me about with song of deliverance. Selah. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go.
I will guide thee with my eyes. Be ye not as the horse or as a mule, which have no understanding, whose mouth must be held in with bit and bridle, lest they come near unto thee. Many sorrows shall be to the wicked, but he that trusteth in the Lord, mercy shall compass him about. Be glad in the Lord, and rejoice, ye righteous, and shout for joy, all ye that are upright in heart. Tayo po ay sumandalang manalangin. Mapagpalad dakila naming Diyos, muli Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa araw po na ito. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa kapahingahan sa buong magdamag. And again, Lord, to privilege, Panginoon, and opportunity to worship you in spirit and truth, na nandito po kami ngayon sa inyong tahanan. Nadalangin po namin, Panginoon, muli na kayo po ang gumabay po sa amin, sa aming pag-aaral. Bigyan niyo po kami ng pangunawa at naway po, Panginoon, makonvict po kami kung ano man yung kasalanan na ginawa po namin na laban po sa inyo at hihingi po kami ng tawad. At dalangin din po namin, Panginoon, na tulungan niyo po kami mai-apply sa aming buhay ang mga bagay na aming pong pag-aaralan po ngayon. Patawarin niyo rin po kami sa aming pagkakasala at dalangin po namin. Nagabayan niyo po ang lahat ng serbisyo po namin ngayong araw po na ito. Gabayan niyo po ang mga ngaral na tatayo po dito at dalangin din po namin ang gabay sa mga lahat na makikinig at sa mga nasa daan. Papapunta po dito, gabayan niyo po sila. Makasama po namin sila sa pag-worship po sa inyo at pag-aaral ng salita. At dalangin din po namin, Panginoon, sa mga may sakit na nasa mga tahanan. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo ang patuloy na magbigay po ng healing po sa kanila. At naway po, Panginoon, ay sa susunod, kung sila man po ay gumaling na sa kanilang karamdaman, ay makapunta po dito dahil iyon po yung inyong nais na mga mananampalataya ay hindi po dapat ipagsawalang bahala yung pagtitipon, Panginoon, pag meron ng simbahan. Dalangin din po namin, Panginoon, na muli kayo po ay may taas sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. So you may be seated po, mga kapatid. Again, yung topic po nating dinidiscuss po dito is the book of Psalms. Blessed are the forgiven. Mapagpala yung mga tao po na pinatawad po ng Panginoon. At dito sa Book of Psalms, ito po ay sulat po ni David. Kasi meron pong heading po dyan na nakalagay po, A Psalm of David, must kill. Okay? So ito po ay naisulat po ni David. Again, if there is a song, naigawa po yung song po na ito at meron pong dahilan. Hindi lang basta-basta yung Psalms po na ito ay nandyan lang na wala pong dahilan. Ito po ay sunulat ni David, King David, dahil meron pong dahilan. Bakit po niya naisulat po ito, mga kapatid? At ito makikita po natin sa kabuuan po na ito po ay naglalaman ng kaligayahan po niya kung paano po siya pinatawad po ng Panginoon. Now, kung titignan po natin, what is the reason why dito na pinatawad siya ng Panginoon? Meron po siyang nagawa pong kasalanan, si David sa Panginoon. And we can find that in 2 Samuel. Punta po tayo doon at dadaanan lang po natin ng saglit. In Psalms chapter 11, 2 Samuel chapter 11, in verse 1 hanggang verse 5, makita po natin dito that King David is reigning. And there's a lot of wars during his time around him. May mga battle na iba't ibang battle. And in this time, in verse 1, makikita po natin dito that David went or tarried in Jerusalem. While he is in Jerusalem, meron po siyang palasyo doon, house po ng isang king, at maaaring mataas po iyon. At ang nangyari, nung nasa terrace po siya, ay meron po siyang nakita na isang babae. At yung babae po na yun ay naglilinis ng kanyang katawan at nakita po ito ni David. Okay, so that woman, sabi ng Biblia, napakaganda po ng babae po na ito. At ang nangyari, si David po ay nag-inquire. Hindi lang po nakita, in-ignore na lang sana niya. Ang ginawa niya, nag-inquire kung sino yung babae po na yun. At sinabi ng kanyang servant, ito po ay asawa ni Uriah.
isa sa kanyang mga soldier. So nangyari, pinakuha ni David yung babae po na ito at dinala po sa kanyang palasyo at nagkaroon po ng tinatawag na adultery. We can see already there, no? Sabi po ng Biblia, ayaw po ng Panginoon yung, nandyan na po yung the lust of the eyes, when he saw, it was beautiful. Meron din po doon the pride of life, because as a king, kaya niyang gawin ang gusto niyang ipagawa, di ba? Pinakuha yung babae, tapos nagkaroon po ng adultery. At nandun din po yung flesh of the lust of the flesh. Nagkaroon po ng tali. And in verse 5, we can see here that the woman conceived. At sinabi po niya ito kay David. Now, biruin po ninyo, tinago po ito ni David ng isang buwan. Kumari isang buwan o 2 buwan. Napakatagal po itong tinago ni David. Yes, when we sin, sometimes we can hide it to someone, to somebody else. But when we sin, remember po mga kapatid, God knows it. May tatago mo man yan sa mga kapatiran, may tatago mo man yan sa iyong asawa, sa iyong mga anak. But you cannot hide it from God. Kaya dito si David ay nagkasala at nalaman po niyang buntis si Bathsheba. So ang ginawa niya ngayon, inutusan niya yung kanyang soldier. Isa sa mga general po niya, si Joab. Tapos pinakuha niya si Uriah para matakpan yung kasalanan na adultery na ginawa po niya kay Bathsheba. Pinatawag niya yung kanyang asawa. Nung pinatawag niya yung kanyang asawa, dumating po sa kanya, nag-report, maayos naman yung gera. Nagsasucceed naman po sila. Ang sabi niya kay Uriah, si David, sabi niya kay Uriah, sige, umuwi ka na lang muna. Pahinga ka muna sa bahay mo. Pero itong servant po na ito, ng isang hari, si Uriah, napakatapat na servant. Napakatapat na sundalo. Sabi niya, ay hindi ko kakayanin na uuwi sa bahay. Naiiwanan ko ang hari na nandito at merong kaguluhan nangyayari. Hindi ko kaya yan. Maglilingkod ako sa iyo kahit anumang mangyari, hindi ako uuwi. Grabe yung katapatan ng paglilingkod ng servant po na ito. Pero yung at the back of the mind of David, meron po siyang pinaplano. Ay, hindi maganda, di po ba? Pag umuwi siya at nagkaroon ng intercourse sa kanyang asawa, buntis pala. Di makobera na yung kanyang kasalanan. Pero hindi ganun nangyari. This Uriah, this person, this faithful servant to the king, he doesn't want to go and take a rest sa bahay po nila. Nandun po siya sa hari, nandun po siya sa gate. And second na attempt ni David para mapagtakpan yung kanyang kasalanan is again, tinawag niya ulit si Uriah. Nilasing po niya ito. Pagkalasing, maaari siguro ito uuwi, pero hindi pa rin po ganun ang nangyari. We can see here still again, the servant of the king, he just want to just serve faithfully to the king. At ayaw niyang umuwi. Nako, siguro naisip ni David, nako, yari na to. Hindi umuwi to. Makikita yung kasalanan na ginawa ko. Again, inattempt po niya ulit. In verse 14 po mga kapatid, ito yung pangatlong attempt niya. Yung una, pinapauwi, hindi umuwi. Yung pangalawa, nilasing para umuwi, hindi umuwi. Pangatlo, ito na yung sabi niya siguro, last na to. Sigurado to, sureball to. Mapagtatakpan ko ang aking kasalanan. Anong po ang ginawa niya? He sent letter to Joab at hawak-hapaok po ni Uriah. At yung letter na to, ang nakalagay po dito, kung saan yung pinakamahigpit na kalaban, dun mo siya isugod. Dun kayo lalaban. Tapos pag nandun na kayo, bigla nyo siyang iiwanan. Magre-retreat kayo. Pero yun po ninyo yung evil mind na meron si David para lang mapagtakpan po yung kanyang kasalanan. At hindi lang po si Uriah po ang namatay during that time. Tingnan niyo sa verse 17. Nadamay pa po yung iba. And the men of the city went out and fought with Joab, and there fell some of the people of the servant of David. And Uriah the Hittite died also.
Dahil po dun sa pagko-cover ni David po sa kanyang kasalanan, adultery, dahil po sa kasalanan po na yun, marami pong nadamay na tao. Marami po ang namatay dun sa battle, nakasama na rin po doon si Uriah. Ganyan po katindi yung kasalanan po ni David. But we can see here in verse 11, wala po doon yung repentance. Wala po yung pagsisisi ni David sa kanyang ginawa. Instead, kinoberan niya yung kanyang sin ng another sin. Another sin, and another sin. And God sent Nathan para ma-remind lang siya sa kanyang kasalanan. Si Nathan isang propeta ng Panginoon at nagbigay po siya ng isang parable. Parable po na ito, isang mayaman, nasa kanya lahat, mga cattle. May bumisita sa kanya na guest. Anong ginawa po niya? Meron din po isang poor na iisa lamang po yung meron po siya, which is lamb. Yung alaga po na ito ay dinidir po niya, tinuturing na niyang anak. Kung may mga pet po kayo, no, tinuturing, binibaby niyo na yung mga aso, di ba, ganyan. Pagka nawala, grabe yung lungkot po ninyo. Dito, gagaya din po ng isang poor na isang tao, in chapter 12 na po yan. Inari na, pinapainom niya, pinaalagahan ng gusto, pero itong king na ito, which is, itong rich man na ito, which is, he has everything, flocks and herds, kinuha pa niya yun dun sa poor, na nag-iisa na lang nga lang niyang pag-aari. Alam niyo kung anong sabi ni David kay Nathan? In verse 5, when David heard this saying po kay Nathan. Verse 5, sabi niya sa 2 Samuel chapter 12, and David anger was greatly kindled against the man, referring po sa rich man. And he said to Nathan, as the Lord liveth, the man that hath done this thing shall surely die. Sigurado ito, mamamatay ito. Siyempre, as a king, may mga judgment po yan na dadating po sa kanya na kung sino ang may kasalanan sa dalawa. Maaaring sanay na po siya sa ganyan. Judgment na po na ganyan. At alam niya that this rich man sinned so much, greatly. At sabi niya, surely, this rich man must surely die. Dapat mamatay itong tao na to. Bakit? Wala po siyang awa. In verse 6, sabi niya, wala pong awa yung tao na to. Pero in verse 7, gulat si David. Sabi niya, and Nathan said unto David, thou art the man. Ikaw yun. At sinabi ng Panginoon, thus saith the Lord, at binanggit na po dito, ikaw ngayong inanoint kita as a king, ako'y nagtalaga sa iyo as a hari. Binigay ko sa iyo lahat ng bahay, mga kaari-arian. Pero in verse 9, sabi ng Panginoon, wherefore hast thou despised the commandment of the Lord, to do evil in his sight? Thou hast killed Uriah the Hittites with the sword, and hast taken his wives to be thy wife, and hast slain him with the swords of the children of Ammon. Sabi ng Panginoon, binigay ko lahat sa iyo. Binigay ko yung posisyon, lahat ng meron ka, binigay ko, pero anong ginawa mo? Dinisobey mo yung commandment ko. Sabi ng Panginoon. And what is the commandment of God? Simple yan, sa Exodus chapter 20, di po ba? Thou shalt not kill, nandun yan. As a hari, alam po niya yan. Binabasa sa kanila yan yung scriptures, maaaring araw-araw or merong appointed time. At alam niya yan, thou shalt not kill, thou shalt not commit adultery. Nakalagay din po sa 10 Commandments. Thou shalt not covet. Ano yung kokobet niya? Thy neighbor's wife. And David sins against God and he did not follow this commandment. Dito niya nalaman po mga batid, na-realize po niya, napagtunto niya. This is the only time that David repented of his sin. And he acknowledged
that he sinned against God. Tingnan niyo sa verse 13. 2 Samuel chapter 12, verse 13. And David said unto Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said unto David, the Lord also had put away thy sin. Thou shalt not surely die. Wow! Ang tindi ng kasalanan na ginawa mo sa isang tao at sasabihin niya, okay lang, Brad. Pinapatawad na kita. Ganon po kadakila yung pag-ibig ng Panginoon. Ganyan po kadakila yung pag-ibig ng Panginoon, yung grace ng Panginoon. Despite of sinning against Him, meron pa rin pong forgiveness na inaalok ng Panginoon. Meron pa rin. Open ang Panginoon. Kung sino man ang hihingi ng tawad sa Kanya, ay Kanyang papatawarin. And we can see here the joy of David when he knows and heard from Nathan, heard from the Lord that his sin was taken away. Pinatawad po ng Panginoon. That's why in Psalms 32 and even in Psalms 51, makikita po ninyo doon yung joy, yung kagalakan na meron po si David. At sinulat po niya ito. Yung blessing ng forgiveness. To understand God's forgiveness, we must see sin as it is. Ito na pagtanto po ni David. Sabi po niya sa Psalms, blessed is whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man unto whom the Lord imputed not iniquity, and whose spirit there is no guile. Alam po ninyo, binanggit po niya lahat po dito. Transgression, sin, and iniquity. Sin is doing which is against or rebellions against God. Transgression po naman po mga kapatid, he know the commandment of the Lord and still he sinned. Hindi po niya sinunod yung commandment po ng Panginoon. Iniquity. He still, even though he knows that there is a certain commandment of God, he disobeyed willingly, and he continued without repentance, walang pagsisisi. Pero we can see here po mga kapatid, that God is still forgive his sin. Transgression, sabi niya po dito, God forgive me. My sin, God covered my sin. Or iniquity, God will not impute our sin. There is no guilt. Wala nang guilt, tatanggalin na po yung Panginoon yung guilt na meron ka. Now, we can see here also the agony of sin, your hidden sin na meron po si David. Verse 3 and 4. When I kept silent, it's referring po kay David nung hindi pa niya ina-acknowledge yung kanyang kasalanan sa Panginoon. Sabi niya, when I kept silence, tinatago ko pa yung kasalanan. Anong sabi ni David? My bones wax old through my roaring all the day long. For day and night thy hand was heavy upon me. My moisture is turned into drought of summer, Selah. Ano po yung sinasabi po ni David po dito? Nung tinatago ko yung kasalanan ko at alam ko na kasalanan ito at hindi ako humihingi ng tawad sa Panginoon, sabi po ni David, natotorment ako physically. Natotorment ako emotionally. At yung ginamit po dyan, yung bones, di ba, parang nanghihina. At kinabin din po niya dyan, yung moisture, yung parang uhaw ka na, o nasa gitna ka ng disyerto, nadadry ka na. Ganyan yun po yung feeling. Physically, emotionally, spiritually, mentally po yan, ay talagang magkikrip in sa'yo. Kung meron kang kasalanan na ayaw mong sabihin sa Panginoon, if you are a believer, talagang guilty ka. At di ka makatulog sa gabi, iniisip mo lagi yan sa isipan mo.
natatakot ka lagi sa Panginoon? Kasi alam mo, we know that God is everywhere and we know that God is all-knowing. Pag tinatago mo yung kasalanan mo, mga kapatid, anong meron ka? Spiritually down. Physically, emotionally down. Mentally down. Pero dito sa pangatlo pong mga kapatid, the relief confession brings. Sabi po dito sa verse 5. Kasi yung verse 3, tinatago po niya yung kanyang kasalanan sa Panginoon. In verse 5, sabi niya, I acknowledge my sin unto thee, and my iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgression unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sins. Sabi po dito, na-acknowledge niya na siya ay makasalanan. Kaya nga sinabi niya sa 2 Samuel, di ba? Chapter 12, I have sinned against God. In-acknowledge po niya ito. Sabi po niya pa rin dito, I confess. At sinabi din po niya dito, God forgave the iniquity of my sin. Pero anong problema kung minsan sa ating mga kapatid? Sometimes, just like David, he just kept silence. Ayaw niyang i-confess yung kasalanan niya sa Panginoon. That's why, avoid wrong response toward conviction of sin. Ano po ito? Denying our sin. Hindi naman to kasalanan. Siguro hindi naman to kasalanan. Just like in 1 John. Tingnan niyo sa 1 John. Ganda po yung nabanggit po dito. First John 1, verse 8. Denying ng kasalanan. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Alam mo kung nagkakasala ka sa Panginoon, sinabi mo, hindi ako nagkakasala. Wala sa iyong katotohanan. Di po ba? And in verse 10, if we say that we have not sinned, we make Him a liar, and His word is not in us. Pag sinasabi po natin, hindi po tayo nagkasala sa Panginoon, sinungali ang Diyos. Kasi ang sabi ng Panginoon, we are all sins. We are all sinners before Him. Tama? Tayo ay makasalanan sa harapan ng Panginoon, kahit sabihin mo, hindi ka nagkasala. Ibig sabihin, sinungaling ang Panginoon. And His word is not in us. Wala ang salita ng Panginoon sa atin. Sana po mga kapatid, when we sin against God, maliit man yan mga kapatid, o malaki, kasalanan pa rin yan sa Panginoon. And we must confess it to God. We don't deny it. Tayo ay nagkasala pa sa Panginoon at hihingi po tayo ng tawad sa Kanya. Ano pa na ginagawa na response, wrong response? Diminishing our sin, comparing with others. Okay lang naman siguro, ano lang naman to konting kasalanan lang to, kumpara kay brother grabe nga yung ginawa niyang kasalanan. Nakita ko naglasinggero, nag-iinom ng doon sa kanto, ako nagsalita lang naman ako ng konting masama. Mas matindi sa kanya. Diminishing our sin. Pangatlo, deflecting the blame. Ano po yung mangyayari? Ayun sinasabi po dito, sisihin mo na lang yung iba. Ba't ka hindi nakapag-church? Kasi traffic kasi itong asawa ko kasi tagal kumilos, make up pa. Hindi na kami nalit tuloy kami. Maaring si David siguro, sasabihin niya, ba't kasi siya naligo doon? Bakit kasi nag-wash siya doon? Di dapat nagtago siya ng maayos.
Para hindi ko siya nakita. Kung hindi ko nakita, edi dapat di ako nagkasala. Actually po ito mga kapatid is we can see in Genesis chapter 3. Yung sinisisi yung iba sa kasalanan na nagawa niya sa Panginoon. Instead of directly to God and ask God for forgiveness, sinisisi pa yung iba. Tingnan po niyo doon. Genesis. Si Adan at saka si Eva. Genesis 3, verse 9. Ito na yung time na kung saan nakain na nila yung pinagbabawal na inutos ng Panginoon, which is dito. In verse 9, and the Lord God called Adam and said unto him, Where art thou? And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid because I was naked, and I hid myself. In verse 11, he said, Who told thee that thou hast naked? Hast thou eaten of the tree where I have commanded thee that thou shouldest not eat? And the man said, The woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did it. Sabi niya, actually, ang sinisisi nila ang Diyos eh. Kung titingnan niyo yung analogy. Ito kasing babae na binigay mo. Imbes sinisinipan niya yung babae, sinisipan niya ang Panginoon. Kaya kinain ko ito eh. Verse 13, and the Lord God said unto the woman, sa babae naman, What is this that thou hast done? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did it. Yung ahas kasi, kaya kinain ko. Dinisib niya ako ng ahas. Who created the serpent then? Ang Panginoon din, di ba? Kaya parang sinisin niya pa rin ang Panginoon. And we can see here, sinisisi po yung kasalanan po natin sa iba. Bakit ako nakapagnakaw? Kasing hirap ng buhay namin. Yung mama ko, tatay ko kasi, lumaki ako sa hirap eh. But if we sin against God, we just direct to God and ask God for forgiveness. Amen? We must agree with God how He views our sin. Defiance against God. Sa Tagalog, pagsuway, laban sa Panginoon. Pagsalungat, laban sa Panginoon. Pagsalangsang, laban po sa Panginoon. When God commands, we as His people, as children, we must obey it. Lahat ng hindi po natin ginagawa, kung ito po ay pinag-uutos ng Panginoon, ay kasalanan ito. Pagsuway po ito sa Panginoon. And number 4, the result of forgiveness brings. Ito yung kagandahan po. We can see here the sin of David. He confessed it to the Lord, and God forgave him. At ano yung naging result? Intimacy with God. Intimacy. Meron na pong yung magandang ugnayan sa isa't isa. Sino yung may mga asawa po dito? Asawa? Minsan pag nag-aaway kayo ng misis ninyo, no? Walang intimacy po. Walang maganda sa bahay. Natutulog na siya, ikaw nasa baba naman. Kumakain siya, ikaw hindi. There is no intimacy. Pero dito, when David was forgiven by God, there is an intimacy. You know what? When we acknowledge that we are sinners and receive Jesus Christ as our Savior, there is an intimacy between us and God. Ano yung intimacy po na ito? He became our Father, and we became His Son. In John chapter 1, verse 12, di ba? Punta po tayo doon. John 1:12. When we put our faith in the Lord Jesus Christ, this is now our status sa Panginoon. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even them that believe on His, referring kay Jesus Christ's name.
Nung tayo po ay nanampalataya kay Jesucristo, this is the time that we are called the sons of God. Tayo na po ngayon ay mga anak po ng Diyos. There is an intimacy between the Father and then the Son. And we are His Son. In Hebrews chapter 5, because of this intimacy na meron po tayo dahil kay Kristo. Hebrews chapter 4. Verse 16. Ganda po yung sinabi po dito. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that ye may obtain mercy and find grace to help in times of need. We have direct access po sa Panginoon because He is our Father. Anytime, anywhere, everywhere. Meron po tayong direct access po sa Panginoon. If we are in trouble po mga kapatid, we can approach directly to God. Pag meron po tayong kasalanan, sometimes we are afraid or we are shy na i-approach yung throne of grace ng Panginoon. Why? Because we sin and we don't confess our sin. But once we sin and confess it to the Lord, yung intimacy po na yan ay nandyan. And you can directly approach God. Open ang Panginoon. Hindi ibig sabihin, pag nagkasala ka, ay, hindi ka napapakinggan ng Panginoon. No. The ears of the Lord is wide open to everyone. Ano pa po? Protection from judgment. Alam niyo po, nung nagkasala po si David, tingnan po ninyo sa verse 6. Psalms 32, verse 6. For this shall everyone that is godly pray unto thee in the time when thou mayest be found. Yun yung intimacy. At sinabi po dito, surely in the floods of great waters there shall not come nigh unto him. Thou art my hiding place, thou shalt preserve me from troubles. Thou shalt compass me about with long songs of deliverance. Selah. Nandun po yung protection ng Panginoon kay David. Ano yung judgment ni David sa rich man? Sabi, thou shalt surely die. Siguradong siguradong itong tao na to, dahil wala siyang awa, mamamatay siya. Pero nandyan ang protection ng Panginoon, nandyan yung forgiveness ng Panginoon na binigay po kay David. Sabi nga niya dito, kahit floods, hindi aabutin sa'yo. At alam po natin na hiding place natin ang Panginoon. And God will going to preserve us. Yung salvation po na meron po tayo, pe-preserve sa atin yan ng Panginoon. God is the one who save us. God is the one who preserve us until we reach po dun sa final destination natin, yung glorification na sa piling na po natin ng Panginoon. And we can see here that God protected David. Ano pa? Assurance from God. Assurance. Yung verse 7, the last phrase po dyan, sabi po niya, thou shalt compass me about with songs of deliverance. Pag sinabing compass po mga kapatid, parang sa Tagalog, ali-aligid. Nasa laging tabi mo lang siya. Laging nandyan, nagmamasid, nagbabantay. At ganyan po ang Panginoon. Sabi nga sa Matthew chapter 28, di ba? Verse 20, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Ganyan po ang Panginoon. As a believers, nandyan pa rin po ang Panginoon. Kung hindi ka believers, nandyan po rin ang Panginoon. Unbelievers, God just want you to recognize that you are sinners. God just want you to confess your sin sa Panginoon and receive Jesus Christ as your own and personal Savior. Why? Because Jesus Christ was sent by God to be our Savior. He lived a perfect life. He died on the cross for our sin, buried and rose again. At sabi po ng Biblia, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ililigtas ng Panginoon. Whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Merong protection na ibibigay ng Panginoon. Hindi ka na mapapahamak po dun sa impyerno.
Number 5, exhortation to take heed. Verse 8. Tignan niyo yung verse 8 and 9. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go, and I will guide thee with my eyes. Be ye not as the horse, as the mule, which have no understanding, whose mouth must be held in bit and bridle, lest they come near unto thee. Ano po yung sinasabi po niya dito? We must cling unto His promise of guidance. Kaya makikita po nga po dito, God is the one who give us instruction. God is the one who taught us, who teach us in all the ways that we are doing. And where we can find that? Dito po sa salita ng Panginoon. Instruction ng Panginoon, turo ng Panginoon, nasa Biblia. Binabasa po ba natin? Kung hindi po natin binabasa, we cannot know what is God's teaching or instruction kung hindi po natin babasahin. Yes, I am guilty po mga kapatid. May mga times talaga na tamad tayo magbasa ng salita ng Panginoon. Tama? But if you want to follow what's God's instruction, if you want that God teach you, you just read the Word of God. Amen? Ang problema ko minsan dahil hindi tayo sumusunod sa Panginoon because we don't know His commandment. Basahin po natin yung Biblia po natin mga kapatid. Tapos na po ba ninyo basahin ang Biblia? I still remember when I was first year. We were visiting at sabi ng isang binibisita namin, member din dito. Namatay na siya. Sabi, Bible student ka Brad, did you read already the Bible? From back to Genesis to Revelation. Nahiya ako, kapatid. You're a Bible student and you did not read that. And again, not only the Bible student, not only the pastor is the one who read the Bible through and through. It's all the believers required po mga kapatid para basahin ang salita ng Panginoon. We are all required to read it. Para alam po natin kung ano yung pinag-uutos po ng Panginoon. Promises ng Panginoon. He is the one who instruct, He is the one who teach, and He is the one who guide. Alam po ninyo yung illustration na ginawa po niya dito? Isang kabayo at mule. Parang uri lang din po siya ng kabayo yung mule. Parang ibang variety lang siya na konti. Alam po ninyo yung kabayo, pag wala po yung nakasakay po dyan, kung saan-saan lang. Kung may nakasakay man, kung minsan hindi niya alam kung anong direksyon na tutunguin niya, tama? Yung animals po na yan. He doesn't know kung ano man yung rider niya ang gustong puntahan ng rider niya. Yung nakasakay sa kanya, hindi niya alam. Pero makikita po natin dito mga kapatid, ayaw ng Panginoon na tayo ay kung saan-saan lang direksyon sa buhay natin. That's why we can see here that God is the one who instructs us, God who is the one who teaches us, and God who is the one who guides everything that we do. Hindi po tayo kagaya ng isang animals na hindi alam kung ano man yung kalooban ng Panginoon po sa atin. No, we all know what is the will of God in every Christian. Alam nyo ba yung will ng Panginoon para sa inyo? Nasa salita ng Panginoon. Ano pa mga kapatid, in verse 10, we must take heed to His warning for disobedience. Ito yung mga warning ng mga taong sumusuway sa Panginoon. Sabi niya dito, many sorrows shall be to the wicked. Sorrows after sorrows and after sorrows. Maaari nyo siguro, Brother Ajay, yung mga makasalanan nga na alam ko, ang ganda ng tahanan, ang ganda ng bahay. Asan yung sorrow doon? Alam po ninyo mga kapatid, kung minsan pag mayaman ka, mas malaki pa ang gumugulo sa isipan mo, mga bayarin kung ano-ano. And alam po natin yung sorrow din po na maaaring tinutukoy ng Panginoon is sorrow in hell forever. Maaari po yan. Kung believer ka, maaaring sorrow na meron ka.
Kasi anak ka pa ng Panginoon, pero yung sorrow na meron ka, nandun yung torment, physically, spiritually, emotionally, mentally, nandyan po yan. Kung hindi mo sinusunod ang Panginoon. Sabi po niya dito, but he that trusted in the Lord, mercy shall compass him about. Yung awa ng Panginoon ay nandyan sa tao po na matuwid. Tayo ba ay lahat ay matuwid? Hindi. God saw us as a righteous because of the Lord Jesus Christ. Kung tayo lang po mga kapatid, we are not righteous. We are all sinners against God. Pero nandun si Kristo, which is His righteousness ay binigay po sa atin. At sinabi po dito, mercy shall compass him about. Si David, makikita po natin, nandun yung mercy ng Panginoon po sa kanya. Tama? We praise God, we have a love. We have a God who is loving, who is merciful, who is gracious. And last po mga kapatid, the celebration of forgiveness. Sabi po ni David po dito, tignan po ninyo sa verse 11. Be glad in the Lord and rejoice, ye righteous, and shout for joy, all ye that upright in heart. Naalala niyo po ang mga kapatid, nung kayo po ay yung time na naligtas kayo? What a joy na meron ang puso po natin that we as a sinners and we are bound to hell, but God gave His Son to live a perfect life, to die for our sin, buried and rose again. And through faith in Him, we have forgiveness. And what a joy na meron po tayo nung tayo ay naligtas. Tama? May parang nalulungkot naman po kayo. Masaya po ba kayo nung kayo ay naligtas? Say amen. Dapat lang. Magalak po tayo. And again, not only in the time that we was born again, even in our present time today, when God forgive us, when we ask God for forgiveness and we know that God openly, He forgives, meron po tayong kaligayahan. Meron po tayong yung gaan ng kalooban na tayo po ay pinapatawad ng Panginoon. Kaya po sinabi po niya nga dito, behold, be glad in the Lord and rejoice, ye righteous, and shout for joy, that we that are upright in heart. To close us mga kapatid, there is a story. Meron pong isang attorney. Yung attorney po na ito ay may kaya sa buhay. At alalahanin po natin, may mga attorney, may mga kaso yung mga yan. At may mga kliyente po siya na hindi nakapagbayad po sa kanya. And this attorney, while he is reading the Word of God and he realized the forgiveness of the Lord, at sabi naman niya siguro sa kanyang sarili is, may kaya naman ako, bale wala naman yan, hindi naman siguro makapagpahirap sa akin. And he decided to send letter to those people na natulungan niya at yung mga nagkautang po sa kanya, through mail. Sulat po siya doon, nilagay po niya, sabi niya, yung utang mo ay di-dismiss ko na. Wala ka nang babayaran. Kahit wag mo na akong bayaran. Nilagay niya sa mga mail at merong 17 na kanyang in-email. Dami niyang pinapautangan, no? 17 po ito. At sinend po niya lahat. Alam niyo kung ano nangyari? 16 lamang po ang bumalik po sa kanya yung 16 letters. Yung mga pinagkautangan niya, maaaring in-ignore nila yung letters o yung iba lumipat na ng tahanan kasi may mautang sila ayaw nilang bayaran. Bumalik sa kanya yung 16. Isa lang ang nagbukas. Yung isa ang nagbukas, siyempre bumalik din yung letters at nagpapasalamat. Pero yung 16, they never opened the letters. And they don't believe the letters of the attorney na sinasabi, yung mga utang ninyo ay kinancel na wag nyo nang bayaran. Alam po ninyo mga kapatid, ganyan din po ang Panginoon.
God want to dismiss our sins through the Lord Jesus Christ because He is the one who paid for our sins. Papatawarin na tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan. And the problem is, parang hindi po tayo ayaw natin i-accept the fact that the only way to salvation is the Lord Jesus Christ. That's why He said, I am the way, the truth, and the life, and no man cometh to the Father but by me. Anong ginagawa ng tao? Ayaw po nilang tanggapin po ito. Gaya po ng attorney, ayaw po nilang tanggapin ang kapatawaran na binibigay ng Panginoon para sa mga hindi ligtas at kapatawaran para sa mga mananampalataya. Meron po tayong God who is forgiving. And we rejoice that we have a God who offer forgiveness. Tayo po ay tumayo po lahat, mga kapatid. Let's pray. Our gracious, loving Father, again, Lord, we are so thankful that we have a God who is forgiving. And sometimes, Lord, kami po ay nagkakasala laban po sa inyo. We just pray, Lord, that you'll be the one to always forgive us and help us, O Lord, na yung mga kasalanan po namin ay hindi na po namin uulitin. We just pray, Lord, that you'll be the one to save Panginoon sa mga hindi pa po ligtas. And we just pray for our speaker for the day that you'll be the one to use him and empower him, Panginoon, to preach thy word. And we just pray, O Lord, that all the things that we have learned from our Sunday school na maisabuhay po namin. Maraming salamat, Lord, for those people who are here. You'll be the one to bless them, Panginoon. At ganun din po yung mga nanonood. And to those people that are in their house, you'll be the one to convict them, Panginoon, that they should come to church because this is what you command. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay po.